Sakaling gerahin tayo ng ibang bansa, handa kaya ang mga Pilipino na lumaban para sa bayan? Sa tanong na yan, sa isang survey, karamihan sa mga sumagot, lumabas ang pagiging makabayan. Nakatutok si Jonathan Andal. Kung magkakaroon ng kaguluhan sa pagitan ng Pilipinas at dayuhang kalaban, handa ka bang lumaban para sa iyong bansa? Sabi ng iba naming nakausap, kahit ngayon, suntukan lang, pwede na. Kaming mga gwardya, kasama kami pag civil war na. Makikipaglaban po ako para sa ating bansang Pilipinas. Isa pong responsibilidad natin na tumulong at makipaglaban para sa ating mga bansa. Laban po tayo. Hindi tayo pwedeng magpasakop sa kanila. yan ang tanong ng Okta Research sa kanilang face-to-face survey sa 1,200 respondents nitong Desyembre. Panahong binomba ng tubig at itinaboy ng China ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Batay sa survey na kinomisyon ng Armed Forces of the Philippines, 77% o halos 8 sa bawat 10 Pilipino ang handa raw lumaban para sa Pilipinas laban sa dayuhang bansa. 23% ang nagsabing hindi. Gusto lang din natin, sir, makuha din po yung pulso ng ating mga kababayan. Because we're shifting towards external defense. It's a very good step towards the direction of being able to see the patriotic spirit ng ating mga kababayan. May kinalaman ba ito sa ROTC o Reserve Officers Training Corps? It's all-encompassing na, sir. No? We're also promoting naman po yung our younger generations to have that patriotic spirit po. So, for them to really embrace joining the ROTC. Sa iba't ibang age group ng mga sinurvey mula teenager hanggang senior citizen, pinakamarami sa mga nagsabing handa silang ipagtanggol ang Pilipinas ay mga edad 45 to 54. Ito yung mga parents, no, na talagang who are willing to defend their families. Possibly ito yung generation po na naka-experience po ng CAT sa high school at saka ROTC sa college po. Sa Mindanao, pinakamarami ang nagsabing handa nilang ipagtanggol ang bansa. Sa Visayas naman, pinakamababa. Tingin ng AFP, mga taga Mindanao kasi ang mas nakaranas ng kaguluhan at pagbabago. Kasi makita niyo po yung transformation ng Mindanao, no? Nag-open up na rin tayo towards tourism and everything. Dahil naranasan nila yon, nakita nila po yung benepisyo. Habang nasa Class D ang mga nagsabi na handa silang ipagtanggol ang Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Lalaki na putulan ng mga braso, kinabitan ng mga kamay ng babae. At ang buwis buhay na pagsagip sa asong na trap sa rumaragasang ilog sa Peru. Narito ang mga balita abroad. Hindi nag-atubiling lumusong sa rumaragasang ilog sa Peru ang babaeng rescuer na ito para masagip ang asong naipit sa biglang pagtaas ng tubig dulot ng matinding pag-ulan. Nagtali siya ng lubid sa baywang, kumapit sa pwede makapitan at tumungtong sa madudulas na bato hanggang sa makuha ang aso at madala sa ligtas na lugar. Sa dalawang magkahiwalay na airdrop ng ayuda sa Gaza, may ilang parachute na hindi bumukas. Hindi malinaw sa mga video kung may nabagsakan. Noong Biyernes, 5 Palestinian ang nasawi matapos umanong mabagsakan ng mga pinakawalang mga ayuda. Ganito nagpapadala ng ayuda ang ilang bansa dahil may mga Palestinian nang namatay sa gutom dahil sa giyera. Ang Amerika na kabilang sa mga nag-parachute ng ayuda, itinangging kanila ang bumagsak na ayudang nakapatay sa mga Palestinian. Delikado ang pag-airdrop ng mga ayuda kaya umaasa raw ang European Commission na magbubukas ng isang maritime aid corridor sa pagitan ng Cyprus at Gaza. Pahirapan pa rin ang pagpasok ng humanitarian aid dahil wala pang napagkakasundo ang ceasefire. Dalawang eroplano ng isang airline sa Amerika nagkaaberya. Ang isang flight mula San Francisco pa Japan natanggalan ng gulong at nahulog sa paradahan ng airport. Isang kotse ang nabagsakan pero wala namang nasaktan. Ligtas ding naka-divert sa Los Angeles ang flight. Kinabukasan, isang flight mula Memphis, Tennessee ang lumagpas sa runway at nabalahaw sa damuhan ng airport sa Houston, Texas. Ligtas na na-evacuate ang mga pasahero at crew. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng aberya.
Sa India, isang lalaki ang kinabitan ng mga kamay ng isang babae. Sumailalim sa double limb transplant ang lalaking pintor. 4 na taon matapos masagasaan ng tren at maputulan ng 2 braso. Ang mga bagong kamay galing sa isang babaeng idineklarang brain dead. Ayon sa local media, umabot sa 12 oras ang operasyon na isinagawa noong Enero. Magaling na raw ang pasyente. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Kasunod ng dagang tumatakbo, sa gitna ng mga pasahero sa NAIA, may mga panibagong daga na nakita na naman. At 3 pa yan. Nagsama-samang tila pinagpapiestahan ang mga basura. Nakatutok si Chino Gaston. Oh, post kayo ng post. Paano hindi magkakaipis at daga dito sa airport? Oh, tignan niyo yan. Aminado ang ilang biyahero. May ilan din talagang walang disiplina pagdating sa pagkakalat. Kaya nga sa viral video na ito, nakuha sa NAIA Terminal 3 nitong Martes, napatalon, napasigaw at napaakyat sa upuan ng ilan nang ang ilang nabulabog na peste naglabasan. Sa isang sulok naman ng NAIA 3, 3 daga ang lumabas sa butas. Kuha naman ang video na ito nitong Biyernes lang. Ang 3 daga, tila pinagpiestahan na ang laman ng nakakalat na sachet ng pagkain. Kaya puna ng ilang netizen, hindi katakatakang pamugaran ng mga peste ang NAIA. Tayo rin po may kasalanan kasi tayo rin po yung naging dahilan po. Hindi rin po tayo responsable sa pagtatapon ng ating mga basura. Pero sabi naman ng ilan, may pananagutan din ang pamunuan. I believe na dapat passenger and then yung management din ang responsible sa mga ganitong pangyayari. Sa passenger, ma'am, hindi tayo komportable kapag may nakita tayong ganun. So, dapat solusyonan talaga yung mga bagay na pangyari na ganun. Kinakailangan daw makipagtulungan ang publiko sa paliparan para mapanatili ang kalinisan nito. Siguro po bothered kasi hindi lang naman po tayo mga Filipino yung napupunta dito sa NAIA. Nagiging representation din po ng Philippines tong airport natin. Nauna nang sinabi ng pamunuan ng Manila International Airport Authority na nakipag-usap na sila sa mga housekeeping at pest control service contractor at binalaang hindi na sila isasama sa mga susunod na bidding kung hindi aayusin ang trabaho alinsunod sa kontrata. Sabi naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista, meron namang pest control na ginagawa ang MIAA, no? Tinitinan nga namin yung video na lumabas kung kailan nangyari yun, eh, no? It's possible na that video happened many years ago or parang tingin ko parang hindi naman ngayon lang yan, ano? Mukhang lumang video, eh. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.